Teka. Omniscient. S-C-I-E-N-T. Yung may iwan, mga kapatid, hindi ba? Scient. Ano yung mga words na meron nung S-C-I-E-N-T? Or parang kahawig niya, 'di ba? Science. 'Di ba? S-C-I-E-N-C-E. 'Di ba? Actually, Latin niya is scientia, S-C-I-E-N-T-I-A. 'Di ba? Pag sinabing omniscient, it's all knowing. Okay? So, God being omniscient means God is all-knowing. Sino po sa atin ang pwedeng magbukas ng kanyang Bible at basahin po ng malakas para sa bawat isa na naririto ang Psalm 139 verses 1 to 6? Anyone? Psalm 139 verses 1 to 6. Anyone? 139 verses 1 to 6. Sister Ivy? Psalms chapter 139 verses 1 to 6. O Lord, thou hast searched me and known me. Thou knowest my down sitting and my uprising. Mm-hmm. Thou understandest my thought afar off. Verse 3, thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, thou knowest it altogether. Verse 5, thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me. Last verse, such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Praise the Lord. Thank you po, Sister Ivy. So, those verses in Psalm 139, they teach us that God knows everything. He knows everything about us. He knows our every movement, our every thought, our every path that we choose, the ways that we go, our words. Amen? Amen. So, lahat po ng bagay patungkol sa atin ay alam ng ating Panginoon. In Job chapter 42 verse 2, Job confessed, ito po sabi ni Job, I know that thou canst do everything and that no thought can be withholden from thee. Let me emphasize that part. No thought can be withholden from thee. So, walang kahit na anong kaisipan na maaring maipagkaila mula sa ating Panginoong Diyos. Which means, God has complete knowledge of everything. And when we say everything, not just some things, but everything. Kaya wag nating iisipin, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos, baka may tendency tayo na, ay, si Lord, nakikita lamang ako pag nasa church ako. Nakikita lamang ako ni Lord sa pamamagitan ng mga mata ng aming pastor. Hindi po ganon, mga kapatid. Everything, every movement, every thought, every word, mga kapatid, hallelujah, every path, every way, God knows about it. Amen? Everything, not just some things. Hindi yung mga bagay lamang na out in the open. Even those that are deep within our thoughts, deep within our hearts, the Lord knows. Amen? God has complete knowledge of everything, including foreknowledge of the future. God knows what's going to happen. Amen? Yung mga nangyari noon, yung mga nangyayari ngayon, at yung mga mangyayari pa lamang ay alam na ng ating Panginoon. Amen? Take note, mga kapatid, like omnipresence, yung katangian ng ating Panginoon, that He is everywhere. So like omnipresence, omniscience is an attribute that belongs solely to God. That can be described as omniscient. Na alam ang lahat. Bawat sulok ng sansinukob, kung ano nangyayari doon, ano ang mangyayari doon, ano ang nangyari noon doon. Walang makapagsasabi na alam nila ang lahat ng bagay. Liban noon. Amen? Sige nga, meron ba tayong alam na pwedeng makakompetensya ng ating Panginoon patungkol sa katangiang yon na alam ang lahat ng nangyayari? Di ba naalala natin, mga kapatid, you've heard of Nostradamus? Di ba?
Every year na lang, pagpapasok ang New Year, di ba, nandyan nasasabihin, ganito ang mangyayari, ganyan ang mangyayari. So tapos sabihin, ang nangyayari sa mundong ito ay nagaganap ayon sa hula. Consistent sa hula ni Nostradamus. Or may mga manghuhula, mga kapatid, ano, sikat na sikat ang mga manghuhula, no, sa media, kapag kayo magbabagong taon, di ba? Sabi, ganito ang mangyayari, si ganitong artista mabubuntis, ganito magkakaroon ng sakuna, yayaman si ganito, maghihirap tong ganito. Hindi mga ganon, mga kapatid. Take note, hallelujah. Only God knows everything, including what will happen in the future. And please take note, mga kapatid, hallelujah, that part of God's knowledge, actually, of the future, has been written to us in the Bible. Di ba? And He is also imparting some of that knowledge through the prophets, right? Pinapahayag, binibigyan ng ating Panginoon ang mga propeta ng visions, pero hindi lahat ay binubunyag ng ating Panginoon. Take note of that. Yung mga mangyayari sa hinaharap, hindi lahat kinakailang ibunyag ng ating Panginoon. So, God lets us know what we need to know. Let's always remember that. God lets us know what we need to know. Hindi yung, di ba, sipin natin mga kapatid, and in the practical sense, nagkaroon na ba ng pagkakataon na inalam mo yung bagay na hindi mo naman kailangang alamin? Or pinilit mo na alamin yung bagay na hindi mo naman kailangang alamin? Makikinabang ba tayo sa ganun? Hindi. Di ba? Kanino ko ba narinig yon? Kapag ka daw pinilit mo na alamin ang isang bagay na hindi mo dapat malaman, wala ka namang posisyon na dapat mong malaman yon, ikaw daw ay isang marites. Di ba? Kasi, ayaw ng ating Panginoon, using the colloquialisms ngayon, no? Ayaw ng ating Panginoon na tayo ay maging mga marites. Nais ng ating Panginoon, kung ano yung kinakailangan nating malaman, yung magiging kapaki-pakinabang sa ating sarili, yun yung ibubunyag ng ating Panginoon sa atin. So, mga kapatid, Jesus, our Lord God, as described in 1 Timothy chapter 1 verse 17, He is the only wise God. God is the only wise God. The Bible does not identify any other being, kahit na si Satanas. You know what? Sorry Lord, kung ganito ang idea ko, nung ako ay bata pa, nung ako hindi pa nakakakilala sa'yo. Noon, ang idea ko, yung kaaway, complete counterpart ng ating Panginoon. Na ang kaaway may kakayahan din na malaman kung ano yung mga nalalaman ng ating Panginoon, kahit yung mga lingid na mga bagay. Ganun yun, noon. Pero mga kapatid, hallelujah, tandaan natin, tanging ang ating Panginoong Diyos lamang ang may kakayahan, ang mayroong kakanyahan na malaman ang lahat ng bagay. May mga bagay, mga kapatid, hallelujah, na maaring nalalaman ng kaaway, lalo na patungkol sa atin, lalo na kung hinahayaan natin ang kaaway na malaman. Binubunyag natin sa kaaway. Kaya nalalaman niya, kaya sinasamantala niya. Pero mga kapatid, huwag nating iisipin ng kaaway ay kagaya ng ating Panginoon na nalalaman ang lahat. Only God is omniscient. Only God is all-knowing. There is no other being, including Satan, who can read all the thoughts of people, foresee the future with certainty, or know everything there is to know. Again, only God is all-knowing. Do you agree with me, mga kapatid? Amen? Only God is all-knowing. So yung pangatlo, mga kapatid, omnipotence. God is all-powerful. All throughout the Bible, mga kapatid, God calls Himself the Almighty. Like in Genesis 17:1, in Genesis 35:11,
God has all the power there is and no being can exercise any power unless God allows it. Again, sorry Lord. Nung hindi pa ako nakakakilala sa'yo, ang pakilala ko talaga, ang idea ko talaga, parang counterpart, almost complete counterpart ng Panginoon, ang kaaway. Ano? At parang tipong tayo bilang mga tao, yung magde-determine kung sa ating buhay, kung sino magiging mas makapangyarihan. Ano? Kung ang Panginoon ba o ang kaaway. Ano? Yun yung pakilala ko noon. Ano? Nung hindi pa ako nakakapag-aral, hindi pa ako masyadong dinidedma ko pa ang Bible. Ano, babasahin ko ang Bible, parang storybook lang, or for the sake na masabing nabasa ko siya, mga kapatid. So, mga kapatid, tandaan natin, tanging ang ating Panginoong Diyos lamang ang may kapangyarihan sa lahat. Kahit ang kapangyarihan ng kaaway ay hindi magwo-work kung hindi hahayaan ng ating Panginoon. Tandaan natin yan. Kaya mga kapatid, ito lang, wag nating madalas na binibigyan ng credit ang kaaway. Sabihin natin, nako, hindi ako nakapunta sa church ng maaga kasi hinadlangan ako ng kaaway. Huwag nating bibigyan ng credit palagi ang kaaway. Tandaan natin, everything actually, we were given the free will by God. Diba? We were given the free will by God. So, huwag natin bibigyan palagi ng credit ang kaaway. God has all the power there is and no being can exercise any power unless God allows it. Can anyone among you read Romans 13 verse 1? Romans 13 verse 1? Pastor James? Verse 1. Yes. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. Powers that we are ordained of God. Amen. So, there is no power but of God. Only God is omnipotent, for only one being can have all power, and that is God. God has all the power. Now, 1 Timothy chapter 6 verse 15, please take note of that, describes God as the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. The saints of God in heaven will proclaim, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigneth. Revelation chapter 19 verse 6. So, mismong verses sa Bible ang nagpapahayag ng omnipotence ng ating Panginoon. This is not something that Reverend Bernard just came up with, the omnipotence of God. No, it's something that God's words proclaim. Amen? So, God beautifully describes His great omnipotence in Job chapters 38 to 41. So, please take note of those. Job, hindi ko pa babasa sa inyo kasi 38, 39, 40, 41. 4 chapters. So, Job chapters 38 to 41, that is where God's great omnipotence is very beautifully described. Now, take note mga kapatid, that the only limitations God has, kung mayroon man na magiging limitation, may limitation pala ang Diyos. Akala ko ba all-powerful siya? Now, the only limitations God has are those He willingly places on Himself or those resulting from His moral nature. Kasi meron mga iba namimiloso pa eh. So, ibig sabihin, kung lahat kayang gawin ng ating Panginoong Diyos, ibig sabihin, kaya din niyang gumawa ng masama. May mga ganun eh. Di ba? Kaya niya rin palang gumawa ng masama. Kaya niya rin palang magkasala. May ganon. May mga nagre-raise ng ganon mga klase ng arguments. Please take note mga kapatid, hallelujah. Ang ating Panginoon kailanman ay hindi gagawa ng masama. O kung sasabihin, ibig sabihin, may limitation ng Panginoon. Again, let me make it clear mga kapatid. The only limitations God has are those that He willingly places on Himself or those resulting from His moral nature. What is the moral nature of God? God is good. And being good,
He will never ever do evil. He will never ever desire evil over His people. Ano? So that is a limitation due to God's moral nature, but not because God has limited power. And another limitation, mga kapatid, that God has willingly, placed, yung ating free will. He gave us free will. Kaya nga, di ba, naalala ko, isa sa mga tumatak talaga na natutunan ko mula kay Pastor Frank, pinakamakapangyarihan sa lahat ang Diyos. Pero pwede natin siyang gawing mas makapangyarihan pa kung ipapasakop natin yung isang bagay na hindi sinasadyang sakupin ng ating Panginoon sa atin. At yun ang ating malayang pagpili. Kaya kung, may mga pilosopo sasabihin lalo na yung mga may atheistic tendency, sasabihin lang, sige, kung totoong Diyos, at kung totoo yung nasa Bible, tungkol kay na Adan at kay Eva, di dapat kung all-knowing ang Diyos, alam niya magkakasala ang tao. Di ba? Bakit niya hinayaan magkasala ang tao? Ba't hindi niya pinigilan na magkasala si Adan at si Eva? Di ba? Yung mga madalas na mga arguments na na nire-raise Di ba? But then, that again boils down to the free will that is a gift of God to us. Di ba? Handog yan ng ating Panginoon. Yun yung isang bagay na katangi-tangi kung ikukumpara, katangi-tangi sa tao kung ikukumpara sa ibang nilalang ng ating Panginoon. Di ba? Tayo bilang mga tao ay malayang makapili. Malaya tayo, mga kapatid, na makapag-decide. Ito nga, decision nga natin kung pupunta tayo ngayon sa church, di ba? Amen? Amen. May choices tayo. Pwede tayong magpatuloy na lamang ng pagkahiga sa ating kwarto, tuloy-tuloy ang tulog natin, di ba? Or pwedeng hindi tayo pupunta sa church, pupunta na lang tayo, nalapit ng SM, di ba? Or malapit yung Robinson, papunta ng South, di ba? Hindi sinasakop ng ating Panginoon yon. Ngunit, yun nga, dapat tayo, mga kapatid, lalo ng mga Kristiyano, ang ating free will ay pinasasakop natin sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Dapat, ang pinipili natin, mga kapatid, kung ano yung nasa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Ulitin ko, sabi ng ating Panginoon, di ba? If you love me, keep my commandments. Di ba? At utos ng ating Panginoon, we dedicate one day. Just one day, di ba? Pero dapat nga, bawat saglit ng ating buhay natin, dinededicate natin sa ating Panginoon. Oh. So, hindi natin masasabi, ito para sa akin, hindi natin masasabi na mahal natin ang ating Panginoon, kung mas pipiliin natin na pwede naman tayong pumunta sa church, pero hindi tayo pupunta for whatever reason. Di ba? Mas pipiliin mo pang pumunta sa mall. Mas pipiliin mo pang mahilata na lang magtuloy-tuloy ng tulog kahit very healthy ka naman. Di ba? Nalala ko noon. Sino nga ba, Pastor James? I think grandmother niyo ba? Yung kahit daw may sakit siya, pupunta siya sa church kasi ang kung pipiliin niya na kung pipiliin niyang manatili sa bahay, may sakit pa rin naman siya. 'Di ba? Pero kung pupunta siya sa church, may sakit siya, pero 'di ba? At least nandiyan siya, nasa church siya. Maaari pang makasumpong siya ng kagalingan mula sa ating Panginoon. 'Di ba? Pero yung iba kahit na healthy, 'di ba? Pipiliin na kakatamad. 'Di ba? Sabi nga nila Sunday daw mas matindi daw ang hila ng gravity pag Sunday. 'Di ba? Ang hirap bumangon. Oh. Nandoon yung malaya nating pagpili. Ngunit, mga kapatid, dapat yung malaya nating pagpili ay pinapasakop natin sa ating Panginoon. God is already omnipotent. Amen? God is already omnipotent. But He does not, He allows us to exercise our free will. But if we
subject ourselves to the will of the Lord, we submit our free will to that of the Lord, then God, already being omnipotent, becomes more powerful, especially over our own lives. Amen ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. It is impossible for God to lie or contradict His own word. Ayun may nagnila kaya pala ng Panginoon na ang lahat ng bagay, o kaya niya magsinungaling? Hindi. Ibig sabihin pala, hindi omnipotent ang Panginoon kasi limitado yung niya. O diba? Again, it's because of the moral nature of God. God being good. That He will not lie or contradict His own word. Take note of Titus chapter 1 verse 2 and Hebrews chapter 6 verse 18. So next Sunday po, mga kapatid, tayo po ay magkakaroon ng short quiz. Yan, time na ayaw ng mga estudyante. Pero mga kapatid, ulitin ko, yung quiz naman natin ay self-checked. Kayo di naman na mag-check niyan. So, honesty basis, kayo ni Lord na naso. Sabi ko sa'yo, di ba? God is all-knowing. So, alam ni Lord kung tama ang pag-check mo doon sa yung paper or kung sinagutan mo ba talaga yung quiz. So, walang malilingid sa ating Panginoon. Hindi sa tinatakot ko kayo, mga kapatid. Pinapaalalahanan ko lamang po ang bawat isa sa atin. So, short quiz po tayo next Sunday. And then, we will also have, if we still have time, we will have recitation of our memory verses. Sana natatandaan pa po natin yung ating mga memory verses, yung mga assignment, ha? Okay po, mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. So, I enjoin everyone to stand, hallelujah, as we close our Sunday school session for today. And before we give our offerings to the ministry of the Sunday school, let us all pray. Hallelujah, thank you, Jesus. Panginoong Jesucristo, maraming salamat sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Maikli, ngunit makabuluhan, Panginoon, ng mga sandali upang kami ay muli makapag-aral patungkol sa iyong mga katangian. Nawa, Panginoon, hallelujah, mga tinanggap namin mga aral, ang iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy na tumanim sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa aming buong kaluluwa. Nawa ito ay mag-ugat, Panginoon, at lumago at mamunga, Panginoon, at nawa ay may bahagi din namin sa iba, sa aming mga kapatid na saan mang kadahilanan ay hindi namin nakasama sa gawain ito. Sa araw na ito, Panginoon, hallelujah, gayon din sa mga kaluluwa na nangangailangan na maisama sa iyong plano ng kaligtasan. Nawa, Panginoon, hallelujah, ikaw ang patuloy na gumamit sa bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, malugod ka sa aming pagpapagamit, Lord Jesus, hallelujah, sa iyong gawain, sa pamamagitan, Panginoon, ng mga kaloob, hallelujah, na aming ibibigay para po sa gawain ng Sunday School Department. Nawa, Panginoon, hallelujah, ay ikaw ang siyang magpalago ng mga pagpapala, Panginoon, sa bawat kaluluwa na nagagalak, hallelujah, na magbigay sa gawain. At nawa ang mga kaloob na ito ay magamit sa lalong ikatatatag at ikaayos, Panginoon, ng gawain ng Sunday School Department ng aming iglesia. Maraming salamat po. Ihanda mo po kami, Panginoon, sa mga pagpapala, sa iyong mga salita, hallelujah, sa iyong banal na espiritu na iyong ibubuhos, hallelujah, sa lugar na ito, hallelujah, sa aming divine worship service. At nawa ay patuloy ka naming maluwalhati, patuloy ka naming malugod sa bawat yugto ng aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. All the glory, honor, and praise belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. God bless us all po, mga kapatid. Let's give our offerings to the ministry of the